Hello, good day sa lahat. Ngayon ituturo ko yung basic tutorial tungkol sa Cloudbet about sa strategy ng over 17.5 sa table tennis kung saan madalas na i-straight ko na 20 games panalo lahat. Okay, ang isang gamit kong platform ito nga, dito ko magte-trade sa Cloudbet dahil itong Cloudbet lang ang may offer na over 17.5, hindi pa nagsisimula yung game. Tapos dito sa kabila, sportsbet.io, gagamitin ko lang tong scorean. Kasi medyo dito sa Cloudbet may score na rin siya, kaso mas mabilis dito. Tapos dito ko pinapanood yung live game. Okay, kapag nakapag-register na kayo sa link ko dito sa Cloudbet, unang-una yung pupuntahan, isa-set nyo pala muna dito sa settings, English, tapos decimal. Meron kayong ibang mga option dito kung fractional, Hong Kong, Malaysian. Dito sa American, di ko masyadong naiintindihan kaya decimal yung ginagamit ko. Dito sa decimal, ibig sabihin yan kung 30%, kung 1.3 sa decimal, ibig sabihin panalo ka ng 30%. Ayan. Kung halimbawa ang stake dito, $30, tapos ang odds niya 1.30, ibig sabihin panalo ka ng 30%. Kaya ito panalo ng 9. Ang 30% ng 30, yan, 9. Tapos halimbawa ito mas madali dito sa 10. Ayan, 10 USDT. Ang odds niya 1.42, ibig sabihin mananalo ka ng 42%. Kaya ito yung 42% ng 10 USDT, 4.2. Pang demo ko lang tong account na to. Tapos hindi sa akin tong account na to, pa-trade lang sa akin nung ninang ko. Okay, mas preferred ko tong decimal. Ito kasi mahirap intindihan, American na yan plus 200, minus 200, ganun. Kailangan ko pa ng calculator pag ako gumagamit niyan. Okay, tapos dito naman kung anong gusto nating currency na gamitin. Kung USDT, Bitcoin, ayan, pakita natin dito. Ito yan. Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, USDC, Pax, DAI, Pax, Yearlink. Ayan yung mga pwede nyong gamitin mga cryptocurrency dito sa Cloudbet. Tapos dito sa pinakababa, Classic Dark, pwede nyong palitan yung kulay. Kung Classic Light, ayan. Pero kasakit sa mata, kaya dito tayo sa Classic Dark. Okay, wag na natin pagtagalin, simulan na natin. Marami tayong nakikitang mga trader na sasabi, mga trader okay naman, kaso mas maganda pag yung trader nagpapakita ng trading history. May papakita ko yung personal account ko, nasa mahigit 3,000 trades na yata yun. Dito pa lang sa Cloudbet, ito kasi bago lang, 3 days pa lang to. Ayan, tinetrade ko kanina. Okay, simulan na natin. Dito balik muna tayo dito sa deposit. Pag kagawa nyo ng account nyo, wala pa naman kayong funds, click nyo lang yung deposit. Ayan, lalabas na dyan yung wallet address ng kung anong cryptocurrency na gagamitin nyo. Pwede kayong mamili ng iba. Halimbawa, gusto nyo Bitcoin, click nyo lang yung Bitcoin, lalabas yung wallet address ng Bitcoin, click nyo lang ito para lumabas yung QR code para i-scan nyo lang. Other option, ayan, halimbawa Ethereum, click nyo lang, ayan, okay. Dahil ang account na to, ang Pondo USDT o US dollar tether, ito stable ko ito sa mga stable coin. Okay, yan yung gagamitin natin. Ayan, may balance na 550. Actually 400 lang yan 400 kanina tinrade ko. Ayan, na naging 550 sa ilang oras na trade.
kumita naman mahigit $100 pero maliliit lang yung stake ko eh. Kaya pang demo lang muna. Okay, punta tayo ng table tennis. Ito yung mga liga. Ayan, Setka, TT Cup, Challenger. Ayan, marami. Tapos mamili tayo dito kung anong tatayaan natin. Simulan natin sa over 17.5 lang tayo lagi na all 5 ang score. Sure ball na 10%. Paliwanag ko lang kung anong ibig sabihin ng over 17.5. Ang table tennis kasi, ang score niyan hanggang 11 lang. Kapag ang naglalaba, halimbawa sa per set, ayan ang score 11-8 kanina, panalo ka na kung tumaya ka sa over 17.5. Yan. Diba, ayan yung score 9-10, 10-9. Kapag naging 11-9 yan, tapos na yung game, panalo na. Ayan, panalo na. Pero kung 11-10, tuloy pa yung laban. Kailangan kasi bago manalo, 11 yung score, tapos yung isa 9 pababa. Kaya kung nag-10 kung nag-10 kung 10-11 yung 11-10 yung score, kailangan maging 12-10 ganun. Okay, dito tayo makukuha ng tatayaan natin sa TT Cup. Okay. Kaya katulad dyan ng score for all 4, pasukan ko na yan. Ayan. Mikula. Ayan. Ang offer niya, punta lang dito sa ito popular, tapos games. Tapos dito tayo sa game 1 pa lang. All 5 yung score. Ayan na. Sample tayo ang kulang na $30. Ang stake niya may 10%. Ayun lang. Ibig sabihin, kapag all 5 yung score, makatigalawang score lang sila, panalo ka na. Ay, isa sa mga favorite ko. Sure win. Ayan, may 9% ka pa kapag nag over 17.5. Okay, 7.5. Kasi kapag nag-7, all 7 yan, kahit hindi na umiscore yung isa, panalo ka na. Kasi pag umabot ng 11 yan, ang magiging total score, 18. Ayan, panalo na ako agad. Kahit anong mangyari, hindi pa tapos yung game. Kahit hindi pa tapos yung game, panalo na ako. Kasi kahit hindi na umiscore yung isa, nag-7-11, total niyan, over 18 na yung total. Wala na akong pakialam kung sino pa manalo sa kanilang dalawa. Ang mahalaga sa akin, ang score nung isa, 7. Ayan, panalo na ako. Hindi na kailangan tapusin yung game. Pwede natin puntahan dito yan. Sa bets. Ayan, okay. Dito makikita yung history. Ayan. May 10% agad ako. Ayan. Panalo na ako kanina pa, pero sila naglalaro pa. Ayun yung pinasukan ko, over 17.5 ang score, all 5. Ayan, tapos na yung-score, 8-7. Okay. Pinasukan ko all 5. Nung all 5. Pero kung nung pag nag 6-5 na kasi, hindi na available. Available pa rin, bababa na yung bababa pa sa 10% yung profit mo. Okay, pwede mo rin pasukan yung yung all 4, all 3 ganun. Pero meron akong mga kino-consider dito kasi pag all 5 yung pinasukan nyo, na yun yun almost 90% panalo ka na kasi tigalawa lang sila ng score, panalo ka na, katulad yung nangyari kanina. Minsan kasi kung depende yon sa simula ng game, yung bago ko pasukan. Kasi minsan kasi kung ang score 0-5 yung score, kahit pa mag all 5 yun, hindi ko napapasukan. Kasi maaring tambakan na yun ng tuloy-tuloy. Ang gusto ko yung
dikit lang yung score nila mula nung simula. Halimbawa, all 1, all 2, all 3, ganon, all 4. Pero kung score, halimbawa, ito, nag 1.5 ganon, 1.6, hindi ko natatayaan yun. Hahanap na lang ulit ako ng iba. Ayun yung sa over 17.5, papasukan ko ng all 5. Kaya pwede mo yung pasukan tong ano na yan, medyo mataas, makakuha kayo dito ng mga 70%, mga 37%, ganyan. Tignan natin ng actual. Per set pala yun, yung tinuturo ko. Minsan kasi sa isang set nananalo ko ng 10 times. Papasukan ko yung all 0, 1, 2, 2, 3, yan, hanggang all 6. Kapag all 6 na hindi na available yung over 17.5, ang pinakamababa na nun over 18.5. Kaya kapag over 18.5, kailangan pinakamababang score 8. Katulad dito 11.7. Kung ang pinasukan mo dito over 18.5, talo ka na. Kasi tapos na i-score, ang total combined score nila 18. Kung pumasok ka ng over 18.5, talo ka na. Katulad Mikula. Ayan uli, ayan na naman, nagsisimula na naman sila, papasukan ko uli. Click natin yun, wag dito sa popular, dito sa games, all 4. Pag nag 5, ayan, pag nag all 5 uli sila, papasukan ko. Okay, pasok na naman. $50. Ganun lang kasimple. Over 17.5 na all 5 ang score. Yan. Okay. Kasi pag hindi mo ginamitan ng ibang platform na ganyan, hahanapin mo pa kung asan yung hindi naman nakalagay yung score nila. Ayan. Kahirap hanapin. Kailangan isang tingin mo lang, nakikita mo na lahat. Kaya gumagamit ako ng ibang platform para sa score. Yun. Halos panalo na uli. Umiscore lang ng isa to. 8-6. Okay pa yan. Pag nag 8-7, panalo na ako. Hindi na kailangan tapusin yung game. Ayan, panalo na ako. Okay. Ganun lang kasimple ang over 17.5 na all 5 ko. Kung pinasukan ko yung 8, over 18.5, sure win na yan. Kasi kahit hindi na umiscore yung isa dyan, ang total combined score na yan, 19. Okay. Kung halimbawa dito sa isa, hindi ko na pinasukan, kung nag 6-11 yan, pumasok ka ng over 17.5, talo ka na. Okay, pero yung panalo ka kung sa over 17.5. Yan, ganda ng naging score. Okay, sa mga post kong iba, nakikita nyo puro 40% yung profit ko per game. Kaya ako 40% dyan, papasukan ko na agad yung over 17.5, hindi pa nagsisimula yung game. Pero meron akong mga ikinukonsider na dito sa winning sa mga per set. Okay, halimbawa itong na to, si Artem versus Dimitri. Papasukan ko yung over 17.5 nito kahit hindi pa nagsisimula yung game. Okay, hihintayin ko lang may close i-open yung market. Sa pangayon kasi sarado pa yung market to. Kaso dito sa technique na to, hindi 100% sure. Hindi 80% sure, hindi katulad ng ng over 17.5 na all 5 na yung score. Maganda lang dito, 40% yung yung profit mo sa over 17.5. Okay. Tagal i-open ng market. Ayan, yung mga pumasok dito halimbawa sa
Saka over 17.5 dito kay Alexander, talo na. Kasi ang total score lang nila dahil tapos na yung first game, 17. Kung pumasok ka ng over 17.5, talo ka na. Ganun. Ay sayang, di ko na ipakita, hindi ako nakapasok agad dito. Artem. Okay. Yan sinasabi ko kanina na tinatambakan kasi magaling si Dimitri. Ayan, 0-4. Ayan, kung ano na, medyo di ko kahit ano pa, kahit mag all 5 pa yan, di ko napapasukan yan. Gusto ko yung dikit yung laban. Katulad tong si Mikola. Ayan, puntahan natin si Mikola. Pasukan ko si Mikola. All 1 yung score. Dito mataas yung percentage. Kasi medyo ano pa, medyo risky pa. Okay, 17.5, may 30% ako, 35%. Ituto mo, pag nag-all 2, tsaka ako papasok. Di baling bumaba sa 35%. Pag nag 1-3, hindi ako papasok. Pag nag 3-1, hindi ako papasok. Dito mo, medyo tumataas yung risk. Tumataas naman din yung, yung profit mo kung mananalo ka. Ganun lang kasimple yun. Bawat score, okay, medyo good ako dyan. Pwede ko dyan. Sampulan natin ng 30 USDT lang. Gawin na pala natin 40. Yan. Okay. Malamang baka i-close yung market. Yan, di na binigay sa akin. Bumaba na, 29% na lang. Okay pa ako dyan. Gawin kitang $50. Ayan. All 3 ako pumasok. Ang odds niya, 1.29. Bali, kikita ka ng 29% kapag umabot ng, ayaw ako papasukin. Ang bilis kasi ng scorean eh. Hindi ko papasukan yung 3-5. Pag nag 3-4-5, papasukan ko. I-4-5 mo, papasok ako. Pero pag 3-6, ano yan, hindi na. Hihintay na lang ako ng iba. O yan, kita niya medyo na-late ng bahagya. Biglang 4-6 yung score. Kaya dapat nire-refresh nyo lagi. Okay, siguro yun muna sa ngayon. Ayun, 5-6. Ala na, hindi na available yung over 17.5. Over 18 na agad. Over 18, mayroon pang 32%. Pag nag all 6, papasok ako. Ala eh. 7.5 ay bumalik yung over 17.5. 16%. Hindi na, ayoko na niyan. Kanya na lang yung 16%. Ayan basta pag may natutuhan kayong strategy, focus muna kayo doon, pero subukan nyo doon sa maliit lang. Ayun yung mga kinatatakutan ko. Kaya halimbawa, di ba 5-7 na di ako pumasok. Hindi kasi siya nag all 5. Kasi ayan, baka maaaring tambakan, pero minsan makanghihinayang ka kasi pwede pang magano yan eh. Pwede pang umabot ng all 10. Ayan, pero panalo pa rin sana ako kung tumuloy ako. Panalo na yan kung tumuloy ako. Okay, yun lang. Ano pa ba yung basic na ituturo ko dito sa table tennis? Basta yun ang at latandaan nyo kapag sa over 17.5, pinakamabilis, minuto lang, panalo kayo ng 10%, pasok kayo kapag all 5 yung score. Pag all 4, medyo mas 15% ganun. Depende kasi hindi lahat kapag all 5, 10% yung bigay. Minsan 9%, minsan 11%, depende sa player na naglalaro. Ay, panalo pa oh. Pumasok pa yung over 17.5 tsaka over 18.5.
1-2. Ayan, pasukan ko si Sergi. Pero pag nag 1-3 di ko papasukan. Pag nag all 2 papasukan ko Sergi. Yan. 1-3 di ko na papasukan, all 2 pasok. Okay. Isa-isa mga kino-consider ko kasi si Sergi mas malakas kaya ang offer nga lang sa kanya ay 13% sa kabila 300% mahigit. Okay, pasok. 35%. Pasok lang ako ng 40 bucks. Tutorial lang naman to mamaya lalakihan ko na. Yun na yung tunay. Di ako pinapasok. Try ulit. 50 bucks. 31% na lang yung offer Okay. Yan. Kapag nag-oversnide, hindi pa rin pumasok. Daya. Malamang nadaya na ako, hindi ko na-refresh. 2-4 na Hindi na yun yung original, tamang score niyan. Yan, 2-4. Ayun, pasok ako sa 3-4, 20%. Pero, sige, pasok. 40 bucks. Isa sa kinukonsider ko pag ganyan, yung score ng per set. Ayan. Ibig sabihin kasi pwedeng nagpapatalo na lang si Sergi kasi magaling yan. Makikita mo kasi yung magaling, kung sino yung magaling sa naglalaban, kung sino yung mababang bigay na odds. Kasi ibig sabihin nito, kapag nanalo si Sergi, ang profit mo lang 22%. Kapag ang nanalo si Alexander, mas malaki, 430%. Ayan, kita mo, hinabol na. Pero kung ang lamang, si Alexander, di ko papasukan yun. Kasi parang lang yan parang laban lang ng malakas nga at may na minsan pinapa-score lang niya muna. Okay, ngayon habang nagtuturo ako sa inyo, ilang minuto lang, hindi ko pa talaga tinatagtad ng trade. Kumita na ako ng ilang percent na may kinita ko. Ayan, 5.7. Marami pa akong ituturong mga strategy kasi itong ginagawa ko na to, kung nababantayan nyo yung trade, pwede naman ito kung meron ka lang 4 na oras or 30 minutes para mag-trade, pwede ka rito sa table tennis. Pero kung hindi, may ituturo ako na sa soccer naman. Pwede kayong gumamit ng ibang platform. Pwedeng Cloudbet pa rin kasi ako iba't ibang mga platform yung ginagamit ko. Ayan, 8-6. Kapag nag 7-8, panalo na ako. Okay, panalo na ako. Ganun lang kasimple. Kita nyo, wala pa akong talo mula kaninang nagsisimula akong magturo Ganun lang kasimple. Nakakailang panalo na ako. Tingnan natin dito sa my bets sa history. Okay, panalo na yan. Ang oras, December 4 p.m. Philippine time. Pero andito ako sa Canada, pa lang alas 2 pa lang ng madaling araw, December 4. Today is my birthday. Alright. Okay, yun yung mga panalo. December 4. Swerte yung birthday ko. Anong malupit dito, paano kung ginagawa kong $500 per trade na yan? Yung mga ibang mga account na gamit ko. Ayan panalo lahat. Panalo sana ako. Ayan, dito sa third game. Ayan, kita hindi na ako pumasok dito. Talo. 11-5. Okay. Kapag ganyan ang score, mga 10-5, medyo kakabahan ka na kasi kapag umiscore pa yung naging 11, talo ka na.
Pero may maituturo ako na kahit matalo ka, okay lang. Sa ibang discarding ituturo ko sa inyo, halimbawang natalo ka ng $10, sa susunod na napasok nyo, dodoblehin nyo lang. Dodoblehin nyo lang yung $10. Isa pa nga, pag sa kasamang palad, natalo pa rin kayo, doblehin nyo uli kung magkano yung nyo. Pero ito score ng table tennis. History na yan. Hindi sa limang set, 3 papasok dyan sa over 17.5. Pinakamababa. Madalang yung Tapos ibang strategy pa ako na yung ituturo. Basta ito lang yung pinakamabilis, yung pwede kang mag-trade sa loob ng 20 minutes, makakapag-trade ka ng mga 20. Tapos may ituturo naman ako sa next tutorial yung i-arbitrage mo na mas malaki yung kikitain mo, mga 30% ganun. Sige, bigyan ko kayo ng idea kung paano ginagawa. Pero hindi ko gagamitin dito sa account na to dahil sa investor to, sa Ninang Kuto eh. Actually $1,500 yan. Ang tinitrade ko lang naman 20%. Ayun, biglang kayo ng ibang idea para sa mas mga sure na kitaan dito. Kita niyo yung score. 1-1, 2-2, 2-2, 2-2, 1-2. Ayan, kita niyo. Lahat yan, yung ituturo ko sa isang strategy, yung ituturo ko, lahat yan panalo kayo. Eto yan. Hanap tayo na sa ibang liga. Basta ito pa lang panalo na. Kasi ang set dito sa table tennis hanggang 5. Unahan makatatlo. Kaya ang i-arbitrage mo, hula mo pag ang anuhan mo lang total exact games. Ang exact games, lang 'yon, 3 lang 'yung option. All 3, 3, 4, 5. Ibig sabihin kung ilan 'yung magiging total games. Lahat ito panalo na lahat nung 4 at 5. Ito 'yan, sample. Ito Dimitri versus Sergey. Hanapin natin. Dimitri, Sergey. Ito yan. Yan. Popular. Dito sa correct. Ito sa correct score okay din dito. Ang diskarte dito sa correct score. Ayan, ang lalaki yun. 31 times 31. Bali 300 per na yan. Pakalaki ng odds niyan kasi imposible nang mangyari. Ito si Dimitri, ano ba score? 2-6 ayan. Ang diskarte ko rito, malalaman mo kung sino yung nawala. Dimitri Dubro. Asa na yan? Nag-update yung score eh. Refresh ko lang. Ayun, yung ibig kong lang sabihin dito ko pupunta sa hindi sa games, dito ka sa all. Lahat ng market na sa games na yan ipapakita rito. Ayan. Ibig ko lang sabihin, pupunta ka rito sa exact games. Ayan, sa exact games, ito lang yung option. Ang total games nila 3, 4, or 5. Kapag ang total set nag 3-0, yun, panalo ka. Pero halimbawa, nag 3-1, ang total games nun, 4, panalo ka. Tapos pag nag 5 games, pag umabot naman ng ng 3-2 o 2-3 score, panalo ka dito sa exact games sa exact games. Ang ginagawa ko rito, katulad ng ito, history na rin yan. Panalo ka na sa lahat na yan kung gagawin mo itong isang ituturo ko na to. I-arbitrage mo yung 4 at 5. Okay. Papasok ka dito sa 4 at 5. Ngayon kasi pag pinasukan mo itong 4 at 5, kita ka dito ng 135%. Bali, ibig sabihin, yung plus capital mo, 235% dito nun, plus magiging 255%. Okay?
Ngayon, pag pinasukan mo yung dalawa na yan, kahit anong mangyari, lahat yan, panalo ka ng nasa 15% mahigit. Nasa 17%. Panalo ka na ng 17% yan sa lahat na yan. Kung pinasukan mo. Kasi, kahit anong mangyari, all one na yung set nila, aabot na ng ano yan. Aabot na ng, ibig sabihin, sure ng ano yan, 4 or 5. Ito, 5. Ayan. Kasi nga, kailangan makatatlo ng, manalo ng 3 beses bago matapos yung game. Dahil may 1 na, sure na to na 4 or 5. Papasukan mo na yung 4 at 5. Ganun lang kasimple. Okay, lumalabas na yung lobat. Yun muna sa ngayon. Ito yung lang 6% na yung battery. Habang tuturo ako sa inyo, ito yung mga kinita ko. 8, 4, 3, 8, 13, 10, 3, 16. Ayan. Kabilis Okay, don't forget to subscribe to my channel. Marami pa akong ituturo at yung pinaka the best na ituturo ko sa inyo, yung nga kahit hindi kayo nakabantay. Yung tipong bukas pa yung game, papasok na kayo ngayon, hindi nyo kailangan panoorin. Yan. Ang tawag doon, value trading. Okay, next tutorial yan. Salamat.